Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Ayon po kay former Senator Antonio Trillanes IV, ito raw pagkakaaresto ng Interpol kay Red Listed Teves, ito daw ay preview of Rodi Duterte's fate. Ayan mga kababayan ang binitawang salita ni Trillanes. Ayon kay Trillanes IV, ito raw recent arrest dito kay former Negros Oriental Representative Arnulfo Teves Jr. by Interpol agents could serve as a preview of what could await former President Rodrigo Duterte. Ayon kay Trillanes, ito raw si Presidente Duterte ay maaaring maharap sa ganitong sinapit ni fugitive ex-lawmaker na kailan lang ay naaresto niya si Timor-Leste. Itong pagkakaresto daw kay former Negros Oriental Representative sets a precedent for how Duterte could be arrested once the International Criminal Court issues a warrant of arrest and seeks help of the Interpol International Criminal Police Organization o Interpol to enforce it. Trillanes explained that Interpol member states like the Philippines are obligated to comply with its red notice. Teves was nabbed by Interpol agents in coordination with police authorities in Dili, Timor-Leste while he was playing golf on Thursday. He faces charges in connection with the killing of Negros Oriental Governor Roel Digamo and several others in March 2023. The government's Anti-Terror Council also designated Teves as a terrorist. In February, Interpol issued a red notice against Teves seeking assistance from law enforcement worldwide to locate and arrest the person pending extradition or other legal action. Ang pag-aresto kay Teves sa tulong ng Interpol at Timor-Leste Police Force ay magiging halimbawa kung paano aarestuhin si Duterte kapag lumabas na ang kanyang ICC warrant at kapag padadaanin din ito sa Interpol. Ayan po ang sabi ni dating Senator Trillanes. When Interpol issued a red notice on Teves, Timor-Leste promptly apprehended him without questioning the warrant's validity. Ito ay obligation ng isang member state ng Interpol gaya ng Pilipinas. Gaya ng ginawa kay Teves nung ibinaba ng Interpol ang red notice o international warrant of arrest niya sa Timor-Leste Police. Hindi ito nag-question ng validity of the red notice kundi hinuli agad si Teves. The ICC has initiated a probe into the alleged crimes against humanity committed during Duterte's blood war on drugs. President Marcos, however, said that while ICC probers are welcome to enter the country, the government will not cooperate with their investigation. Ayan mga kababayan yung sinabi ni Sonny Trillanes IV. So ang ibig niya sabihin mga kababayan, kung paano nahuli etong si Arnulfo Teves Jr. ay maaaring ganito rin ang mangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kapag itong ICC ay naglabas na ng warrant laban kay Duterte at siya ay humingi ng tulong sa Interpol, ganito ang sasapitin ng dating Pangulo Rodrigo Duterte. So dahil nga daw, hindi po pwedeng hindi sumunod ang Pilipinas sa red notice ng Interpol, lalong-lalo na itong Pilipinas ay kasama sa Interpol member. So ibig sabihin, walang takas itong si dating Pangulong Duterte. Ay lang naman ang gusto sabihin ni dating Senator Trillanes. At sa iba pang balita, Marcos commends arrest of ex-Representative Teves, mga kababayan. President Marcos Jr. has welcomed the arrest of former Congressman Arnulfo Teves Jr. in Timor-Leste. Teves is accused of masterminding the killing of Negros Oriental Governor Roel Digamo and the 9 others in Pamplona town. Ayon kay Presidente Marcos, I commend the collaborative efforts of our law enforcement agencies and our international partners in the successful arrest of former Congressman Arnulfo Arnie Teves Jr. in Timor-Leste.
The government will take all necessary actions to bring him back to the country so he can face the charges filed against him. I assure the Filipino people that we will spare no effort in ensuring that justice will prevail in this case. I extend my heartfelt gratitude to all those involved in this operation for their unwavering dedication to upholding peace and order. Ayan ang sabi ni Presidente Marcos. So ayan mga kababayan, natutuwa daw si Presidente Bongbong Marcos sa pagkakahuli dito kay Arnie Tevez. Paano kaya no? In the case of ex-President Duterte. Ano kaya magiging reaksyon ni Presidente Bongbong Marcos kung sakali man na lumabas na nga itong warrant laban kay Duterte at humingi ng tulong sa Interpol itong ICC at katulad ni Tevez ay malamang trabahuhin niya ng Interpol at mangyayari niyan magkakaroon ng mabilisang pagkahuli kasi mga kababayan after nung pagkakabigay ng red notice ng Interpol huli agad hindi na nagtagal. So kapag itong ICC ay humingi ng tulong dito sa Interpol, tatrabahuhin ngayon ng Interpol, hindi pwedeng tumanggi itong Pilipinas. Sabi nga ni Trillanes, bilang miyembro ng Interpol State at ang bansa natin, itong Pilipinas, kailangan nating makipagtulungan sa International Police o dito sa Interpol. Ano kaya magiging reaksyon ni Presidente Marcos kung sakaling mangyari dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, etong nangyari kay Tevez? Matutuwa kaya ito si Presidente? Sa tingin ninyo mga kababayan, kasi may punto si si former Senator Trillanes Kasi kung ganyan magtrabaho ang Interpol, grabe yung kanilang coordination sa mga local police ng iba't ibang bansa. Katulad dyan sa Timor-Leste. Saglit lang na-aresto nila si Tevez. Dito mangyayari din. Kapag itong Interpol nakipag-coordinate na dito sa mga kapulisyan dito sa Pilipinas, malamang kung ano yung nangyari kay Tevez, ganun din ang gagawin nila kay dating Pangulong Duterte. At huhulihin to agad-agad. Wala nang pamekos-mekos. Hindi na patatagalin yan mga kababayan. Kasi syempre kapag naatasan itong Interpol, ito mga pet malo to mga kababayan. Hindi basta-basta to mga pulis na katulad dito sa Pilipinas. Mas marami pa yung pahinga kaysa sa trabaho. Ang bagal kumilos Kagaya na ito lang kay Kibuloy Kay Kibuloy, ang nangyayari, nandun na yung arrest sa nandun na yung warrant of arrest sa Davao. Nandun na rin yung aresto, Sergeant at Arms. At red alert, basta alerto na raw itong mga Davao Police. Nasa na yung aarestuhin? Baka nasa Timor-Leste na. Baka nandun na sa ibang bansa itong aarestuhin. Di ba? So, medyo iba kasi ang kilos, mga kababayan, ng ating kapulisan kumpara dito sa mga international police. Real talk lang mga kababayan, baka sabihin ng iba, masyado mo na mga binababa itong ating kapulisan. Totoo naman Kayo ba, believe sa mga pulis dito sa Pilipinas, dito sa bansa natin? Si Senator Tulfo nga nag-walk out Hindi niya na matiis yung pagsisinungaling ng mga pulis Tapos binibaby daw binibaby daw nabwisit na tong isa, umalis, nag-walk out. Tapos si Bato de la Rosa, siya na yung binastos. Siya pa nag-sorry. Nako, ano ba itong nangyari sa bansa natin? So yan mga kababayan, yung sinabi ni dating Senator
Trillanes mga kababayan, etong etong si Pangulong Duterte ay maaaring dumanas ng fate katulad ng dinanas ni Arnulfo Teves Jr. Kapag itong ICC ay naglabas na ng arrest order at sila ay humingi ng tulong dito sa International Police kung sakaling hindi sumuko si Duterte, na alam naman natin na hindi kasi sabi niya mismo hindi siya susuko. Hindi niya i-honor itong gusto ng ICC dahil hindi sila, kumbaga wala silang jurisdiction dito sa ating bansa. Tingnan natin kung ano mangyayari. Kahit kasi sabihin nila ng sabihin yan, kapag kumilos na itong Interpol, wala, ganito mangyayari. Katulad ng nangyari kay Tebes. Diba si Tebes nga, pa-relax-relax pa eh. Biruin mo yan. So, ibig sabihin, kampante, itong si Tebes. Pag golf-golf lang, oh. Pag golf-golf lang, pag ganon-ganon lang, oh. Hindi niya alam na arestuhin na siya ng International Police with coordination dito sa local police ng Timor-Leste. Siguro nagulat siya, no? Bakit yung pinaaresto? Nagtanong pa eh. Nagtanong pa talaga eh. So, yun lang mga kababayan. Abangan natin kung ano man ang kahihinatnan ng kaso ni dating Pangulong Duterte na alam natin ay dinidinig yan sa ICC at baka malamang sabi na rin ni Trillanes na baka lumabas na rin itong arrest order para kay dating Pangulong Duterte dahil po doon sa kanyang sinasabing peking drug war nung kanyang administrasyon. So ilang mga kababayan, abang-abang lang po tayo sa mga updates tungkol po dito. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.